Oh, hey yo mga ka-blur! Na-miss nyo ba tong intro ko? Ngayon, samahan nyo kami sa Kumamoto. Can you say we are lucky? We got chance passenger seat for her birthday. Siguro. We were not able to book the bus sa gusto naming lugar dahil puno na ang reservation. But luckily, we got a chance passenger seat. Umaayon talaga sa amin ang lahat, pati ang panahon. Last time I checked, it'll be rainy. But today, we have a blue sky. Ngayon, nandito na kami sa Mount Aso. Na tinaguri ang largest active volcano dito sa Japan. So basically, we are at a geological site. And right now, pupunta na kami sa isa sa pinakamalawak na plateau dito sa Japan. Where are we today? Dito kami sa Kusasenri, or in English, faraway grassland. Lintik naman kasi talaga ang layo. Anong klaseng bato kaya to? Medyo familiar. Usually, ang mga pumupunta dito may mga dalang kotse. Dahil bihira lang talaga ang bus. Kaya it's better to have a reservation. Huwag niyong gayahin yung style namin. Sinuwerte lang talaga kami. Sobrang lakas ng hangin. Pero ang sarap makipaghabulan dito. Usually, green daw siya. Pero ngayon, wala yung mga damo. Sa haba ng pagkakaupo, sumakit na ang likod. Ang tagal din naming di nakalabas ni baby girl. Pinlano talaga namin to para sa birthday niya. Para makapag-unwind na rin siya. Dahil sa stress na nararanasan niya. Ganyan ba ang mukha ng stressed? Masarap lang maglakad-lakad at malanghap ang simoy ng hangin. At yan ang Mount Aso. Ito mamaya. sorry. May mga tour din dyan. Pero naka-helicopter sila, pang mayayaman. Talaga namang mapapa. Wow! Para kang nasa Taal. Pumapalag pa rin ang hairspray ko kahit sa malakas na hangin. Laban lang! Kita mo yung shades niya. Binili niya sa Shein yan. Ang cool daw eh. Ginagaya niya na ang style ko. Hehehe. Ganito yung scene pag naghahabulan sa damuhan. Suko na daw siya. Malawak pa talaga yung lugar kaso ayaw na naming pumunta sa malayo dahil konti na lang ang oras namin. Habulin mo ko! Habulin mo ko! Sabi niya kasi magpaikot-ikot lang daw ako dito. Baliw. Para naman kaming yin-yang dito. Koi fish. Sobrang lakas ng hangin. At ang lamig pa. Pero kumain pa rin kami ng ice cream. Look at our view. So honestly, wala naman kayong ibang gagawin dito kundi ang maglakad-lakad at langhapin ang sariwang simoy ng hangin. Siyempre, ang gumawa ng makukulit na videos. O diba? Ganun-ganun lang, may pang-content na kayo. Ang bigat ng bebe ko. Ang laking bulas kasi nito. Poop check. Kaya gusto ko na talagang bumalik sa pag-gym. Para kayang-kaya ko talagang wrestlingin tong babaeng to.
Pwede rin kayong mag horseback riding dito. Kaso, 2 oras at kalahati lang ang ginugol namin. Kasi last bus na ang sasakyan namin. Kaya konting pagkakamali, gagastos kami ng malaki para mag-taxi. Which is ayaw namin. Trivia lang kay baby girl. Alam nyo bang may lisensya si baby girl upang sumakay ng kabayo? So it means, magaling siyang mga bayo. Parang di naman. Di ko pa kasi nakikita. Ako nga walang lisensya eh. Oh, takot. Oh, takot. So talagang pinapanood lang namin siyang magmukbang ng damo. So, kailangan na naming mag-prepare para umuwi. Iintayin na namin ang bus. Ganto kalawak ang lugar na to. O diba? Puro kotse sila. Umuwi na daw yung kabayo. Sabi ko pagod na kasi. At nakasakay na kami sa bus. Again, kung gagala kayo, please use my code CAMBLERY for next book via Klook. Yung bundok na yan, dyan daw hango yung bundok sa Kimi no Na wa. Ang alam ko, sa Gifu yun. So after ng 1.5 oras sa bus, sasakay naman ng tren, 1.5 oras din. Pero luckily, ang tren na to ay may CR. No worries. Sa mga di nakakaalam, ayoko talaga ng long travel dahil lagi ako naghahanap ng CR. Yun din ang madalas na pinoproblema sa akin ni baby girl. Kaya ang dami kong dalang plastic. Alam nyo na, for emergency. Ay sumabit. Nipis ng palda ni baby girl. Sabi ko nga wag na siyang mag-tights para mas maangas. Kaso lamigin. Dito, relax muna habang nag-iisip kung anong kakainin mamayang dinner. Every travel, lagi ko siyang tinatanong kung nag-enjoy ba siya. Dahil syempre, para sa kanya naman tong lakad na to eh. Pero honestly, marami rin kaming away moments dahil parehas kaming pagod. Sorry na. Pero in the end of the day, masaya pa rin kami. Ganun naman talaga dapat, diba? At gusto niyang parahin yung tram. First time ko lang makakita ng tram dito sa Japan. Sabi niya, meron daw sa Ikebukuro. Pero ito maangas, luma na rin daw to eh. Look at the inside. O diba ang angas? Nasa labas ng kalye. At walang nang babato ng bato dito. At yun lang muna. Mata next time. Abangan ang part 2. Tulugan na. Ureshi!